Binay, tagabantay ng gubat ng kaluluwa. Unang kabanata, ang pagbabalik ni Aro. Hindi lahat ng bakasyon ay para lang magpahinga. Minsan, ito'y paanyaya, pabalik sa mga tanong na matagal mong tinakasan. Gabi ng Biyernes nang dumating si Aro sa Mindoro. Kasama lang niya ang backpack na puno ng gamit, isang maliit na bayong na pinamanahan ng kanyang lola at isang lumang kwintas na gawa sa butot kahoy na matagal nang hindi niya isinusuot. Galing siyang Maynila, doon siya lumaki, nagtapos at nagtrabaho bilang graphic artist sa isang ad agency. Pero pagod na siya. Hindi sa trabaho lang, kundi sa pakiramdam na wala siyang pinanggalingan. Lumaki siya sa amang mangyan, ngunit bata pa lang nang ito'y pumanaw sa isang aksidente. Hindi siya pinalaking malapit sa kultura ng kanyang lahi, kaya't ngayong 18 anyos na siya, may nararamdaman siyang pagkauhaw sa mga sagot, sa koneksyon, at sa katahimikan. "Kumusta ka na, Mindoro?" Mahinang sambit niya habang nakasakay sa tricycle papunta sa lumang bahay ng kanyang mga kamag-anak. Tahimik ang gabi. Ang langit ay puno ng bituin at may malamig na simoy ng hanging amoy kahoy. Sa isang gilid ng kanyang isipan ay may bumubulong. May hinihintay ka sa gubat. Kinabukasan, ginising siya ng tilaok ng manok at ingay ng mga batang naglalaro sa labas. Ang bahay ng kanyang tiyahin ay yari sa kahoy. May mga ukit na kakaiba sa kisame, mga simbolo na noon ay wala lang sa kanya, pero ngayon may parang hinahanap sa kanya. "Uy, Aro, tagal mong nawala, di ka namin halos nakilala." Bati ng kanyang pinsan si Kaloy, sabay abot ng kaping barako. "Parang kailan lang, bit-bit ka pa ni tatay mo habang naglalakad sa bundok," dagdag pa ni Kaloy. Ngumiti lang si Aro pero sa loob-loob niya parang may kirot, parang may hindi pa natatapos. Pagkatapos ng almusal, naisipan niyang maglakad-lakad. Paakyat ng bahagyang bundok, bitbit ang kamera at isang maliit na notebook. Layunin niya sanang kumuha ng mga litrato para sa passion project niya. Isang personal na dokumentaryo tungkol sa pagbabalik. Pero habang tumatagal ang paglalakad niya, napapansin niyang may kakaibang katahimikan ang paligid. Walang ibon, walang kuliglig. Tanging tunog lang ay ang pagbagsak ng dahon at ang yabag niya sa lupa. Napadaan siya sa isang matandang babae na nakaupo sa ilalim ng puno na may puting tela sa ibabaw. "Apo, huwag ka nang tumuloy. Hanggang dito ka lang." Napahinto si Aro. "Bakit po? Gubat lang naman po, di ba?" Tumingin ang matanda diretso sa kanyang mga mata. "Hindi lahat ng gubat ay para sa tao, lalo na kung ang espiritu ng ninuno mo ay may utang na hindi pa nababayaran." Napalunok si Aro. May lamig sa kanyang batok. "Ano pong ibig niyong sabihin?" "Kilalanin mo muna kung sino ka bago mo pasukin ang gubat na yan," sagot ng matanda habang tinuturo ang masukal na bahagi ng bundok. May maliit na arko ng kahoy na may ukit. Araw, bagamat nabigla, ay tinanuan nang ang matanda. Lumakad siya paalis, pero bago siya bumulayo, ay narinig niya muli ang tinig ng matanda. "Pag narinig mo na ang pangalan ng Binayi, tumakbo ka." Sa kalsada pabalik, dumaan siya sa maliit na tindahan. Doon niya nakilala si Miss Lorna, isang guro sa lokal na paaralan. Nagkataong narinig nito ang kanilang usapin. Yung matanda? Si Lola Tersang. Kilalang babae lang yan noong kabataan niya. Marami siyang kwento tungkol sa gubat ng kaluluwa. Gubat ng kaluluwa?
Oo, may paniniwala ang ilan sa aming mangyan, lalo na ang mga hanunuo na may lugar sa bundok kung saang nananahan ang mga kaluluwang hindi pamatahimik, mga kaluluwang hindi na isalang sa pag-ulag. Pag-ulag? Isang ritual para gabayan ng kaluluwa sa kabilang buhay. Kung hindi ito nagawa, pwede silang maligaw at doon sila dadalhin ni Binayi. Napangiti si Aro. Bahagyang hindi siya naniniwala pero may parte sa kanya na curious. Gusto niyang malaman pa. Kinagabihan, muling tinignan niya ang lumang kwintas na iniwan ng kanyang ama. Gawa ito ng kahoy at buto at may maliit na ukit sa gitna. Isang bilog na may mata. Bakit ngayon lang kita ulit sunuot? Bulong niya. Nang isuot niya ito, tila may biglang humigpit sa hangin. Umihip ang hangin sa bintana at sa liwanag ng buwan ay tila may aninong dumaang mabilis sa labas ng kanyang bintana. Napaupo siya sa kama. Kinabukasan, babalik siya sa bundok. Hindi lang para sa litrato, kundi para sa mga tanong na kailangang sagutin. Bago tayo magpatuloy sa kwento, i-like mo naman ang video na ito kung na-curious ka na sa susunod na mangyayari o baka kilala mo rin si Binayi. I-comment mo sa baba kung anong part ang tumatak sa'yo.